sana ay magkaroon ng intervention, yung biglang mabago ang pananaw ng mga Pilipino at tutuhanin yung kanilang ritual na ginagalawan sa ating balikan ang ating teksto sa Lucas chapter 23 verse 43. Okay. Sinasabi ko dito, at sumagot siya, na katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paradise. One of the most verses na nagbigay po sa atin ng kagalakan sa atin. Sa iba, let's pray. Aming Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong banal na salita na siyang muling umalingaw-ngaw sa aming patinig. Nagbigay po sa amin Diyos ng kagalakan para sa aming mga kaluluwa. Muli po namin hinihingi ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magiging tagapagturo po natin, siya magbigay ng pangunawa sa amin. Lalo na po Diyos sa mga nakikinig po nito. Lalo na po sa mga nakikinig sa line na wala pa kay Kristo. Yung lingkod, bababalik nyo pa na makita po nila ang katotohanan ng isa. Salamat at pamagalan sa pangalan ng Jesus. Right, siguro alam na po natin paano po ang ibig sabihin ng cross. Hindi ba, palaki na ang pagsusunod ng cross. Meron pa nga kasi laki ng life size, isinusuot o kaya binubuhat. Right? Nagpapabago pa sa cross. So, ibig sabihin, ang cross sa kanila ay maaaring ito yung divine justice. Na dito ibabagsak ang makalangit na parusa o justice ng Diyos. Right? Kasi yun yung tingin nila, pero nakalimutan nila na yung cross na yun ay dito mo rin makikita yung habag ng Diyos sa atin. Unang nakakita ng ibig sabihin ito. Dalawang bagay na kung yung titignan at pag-aaralan ay makikita mo yung bagay na yun. Kaya sa atin, ang nakita ko natin yung justice na ikaw ay mapaparusahan dahil sa iyong kasalanan. Pero sa atin, nakita po natin yung habag ng Diyos na kung saan na-meet po natin during time na kung saan tayo po ay naniwala sa Kanya. Now, dito sa ating konteksto, merong dalawa na kung saan ay kasama ni Kristo sa lugar na iyon. Ang ating Panginoon, of course, nasa gitna, siya bida. Kahit sabihin natin na pagong po siya, siya yung talagang bida. Nakikita po natin yung significance nito. No? Yung dalawa talagang yung kanilang kalalagayan ay it represent ng dalawang bagay. So, they are two criminals. Dalawang mamamatay tao ito. So, makikita din po natin yung dalawang response nila sa ating Panginoon. Diba? Alam naman po natin, yung isa, talagang nireject niya ang Panginoon. Hindi lang niya nireject, kundi he mock. No? Yung ano yung mock, yung binastos, pinagpusta ang Panginoon po natin. Right? Yung isa naman ay nagbigay ng the most comforting promises. Kaya pag naghanap ka ng mga ipinangako ng Diyos na mga bagay, huwag mo hanapin yung mga material na pinangako ng Diyos. No? Dahil material na bagay yun. Dahil walang tulong ang Panginoon, makukuha mo yun. Magsumikap lang. Pero gano'n naman,
tulong pa rin ng Diyos na binigyan ka ng lakas para sumikap. Pero dito, makikita po natin yung the most comforting promises in Scripture. Ano sabi? Today, you will be with me in paradise. Napakasarap. Mga kapatid, tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin, ano po ang nilalabas ng terms po nito, ano ang katotohanan po nito, ano ang immediacy nito, ano ang intimacy po nito, ano ang destinasyon ng kaligtasan na makikita po natin. Una, makikita po natin the penitent sinners. Okay? Mapagsising makasalanan. Ano yung sigaw niya? A cry for mercy. Doon sa ating ex. So dito, makikita po natin merong dalawang magnanakaw at merong dalawa silang response. Okay? Una, silang dalawa ay talagang guilty sa kanilang ginawa. So, they are condemned to die because ang parusa talaga doon ng panahon kapag nakagawa ka ng krimen, eh talagang ipapabot ka sa krus. Kaya common na yun. Imagine, buti na lang, tinanggal po dito, kundi pagdamo sa highway, makikita mo, nakapako sa krus. Bawat dadaanan mo, o kung saan man lugar ng designation ng parusa, makikita ka ng nakapako. So, common lang po yun during that time. Kaya dito ay hindi lamang po sila ordinary criminals, kundi sila ay talagang wicked criminals. Talagang paulit-ulit ang kanilang mga ginagawa. Sa translation sa King James, they are malefactors. Binanggit po doon. Ano ibig sabihin po nito? Malefactors. They are violent. Violent yung mga tao ito. They are revolutionaries. Nandyan lagi sa kalsada. Nagsisigaw. Awa. Naghamon ng patayan. Hindi lang po yun. They are robbers. Kahit nasa liwanag pa ng panahon, makikita mo sila sa loob ng bahay mo, nananakaw. No? Kahit nandiyan ka sa loob, pumapasok sila, kumunin na yung gamit mo. There they are. Sila po yun. Ganun po sila ka-value. No? Tao. So, ganon ang kanilang kasalanan. So, ganon din ang kanilang parusa sa kanila. Kamatayan sa cross, no? Kaya ito ay nagpapaalala po sa atin na hindi lang naman sila ang makasalanan, kundi tayo din. So, it reminds that we are also a sinner. Ang ibig sabihin, in Romans chapter 3, verse 23, that we have all sinned. Okay? And of course, we are under the sentence of death. Sabi ng Romans 6:23, diba? Yun yung parusa. Kasi sila, bumabati din ng tao, kaya yun din ang parusa nila. Kaya tayong mga makasalanan din, bagamat hindi ka nahuli. Pero alam ng Diyos na yung kasalanan ay yun talaga ang parusa nun talaga ay kamatayan. It is kamatayan sa spiritual. Okay? So, ganun pa man, kahit itong dalawang kung ito, nasa pintuan sila ng kamatayan, right? Anytime soon, talagang babaliin ang kanilang mga paa. So, ano man po ang ginawa ng mga centurion during that time, hindi natin alam kung anong pinagagawa. Basta nagbabali na yung mga paa nila. Kasi ginali ng paa mo, talagang mamuntay ka nila. Whatever na ginawa ng mga centurion.
So it means they are under the death or the door of death. So, ganun pa man, ay ang Diyos ay nakahanda na sila ay abutin ng kanyang biyaya those two person which the most undeserving. Wala silang karapatan na humingi ng awa dahil hindi sila pinatawad ng kanilang kababayan mismo o sila man ang magkaibigan during the time. Okay? Pero ang Diyos po natin ay kayang abutin ang mga taong ito dahil sa kanyang hapag at biyaya. Pagkamat sila po ay ang Diyos. Pangalawa, yung isa, still continue in rebellion in verse 39. Diba? Imagine, mamamatay ka na lang, diba? Ang totoo siya, dapat ang mamamatay ay dumarating na yung isip na mamamatay na ako, kailangan ko lang magsisi. Diba? Kaya darating na yung mga bagay na ginawa mo since birth. Dahil nung birth, kasalanan ka talaga. So, iisipin mo. Diba? Because still, he continued in rebellion. Anong sabi niya? Are you not the Christ? Hindi ba ikaw si Kristo? Ngayon, iligtas mo ang sarili mo. Iligtas din mo kami. Anong ibig sabihin ko ito mga kapatid? This is the cry of mockery and unbelief. Ito yung sigaw ng isang tao na kung saan hindi naniniwala at bagkos ay inilabos na pa. Okay? Bagamat he wanted deliverance. Gusto niyang magkaroon ng kalayaan, but without repentance. Pwede ba yun? Gusto mo magkaroon ng kaligtasan pero ayaw mo naman magsisi. Okay? Gusto mo ang kaligtasan, pero ayaw mo naman mag-submit. Okay? Gusto mo ng langit, ayaw mo naman pumunta sa pintuan ng langit. I mean, sa simbahan. Kaya po tayo gusto ko natin. Dahil yun ang hinihingi ng aking spiritual. Yan yung hinihingi deep inside. Yan yung hinihingi ng iyong kaluluwan. Hindi lang pinapansin ang sigaw ng kaluluwan. Okay? So, it means, itong taong ito, nag-represent na lang na gusto niya ang Diyos ay maayos. Okay? Gusto niya ayusin ng Diyos ang problema niya. During the time, gusto niya makalaya, di ba? Gusto niya makakalas sa kinalalagyan niya sa nakapaposes sa krus. Gusto niya makaalis po siya doon. But ang nakikita natin po dito, he refused to bow the knee. Ayaw niyang iukod. Ayaw niyang lumagay sa isang tao na kung saan nasa libuhan ng kamatayan. Pag isang tao na nandiyan ka na sa kinalalagyan mo, hingi mo na ang dapat mong hingin. You big mercy to those sa tao na kung saan sila para ikaw sana. Okay? Gawin mo ng lahat. Buhayin mo lang ako. Magbabago na ako. Buhayin mo lang ako. Isasauli ko lahat. Yung mga bagay na ginakaw ko. Hindi dapat ang cry. Pero hindi. Ito ay pinapakita niya lamang ang kanyang unbelief. Okay? Kaya sinasabi po ng Proverbs chapter 19 verse 3, when a man's
holy brings his way to ruin, his heart rages against the Lord. Di ba? Hindi talaga ang nangyari sa kanya. Okay. Yung isa naman, tingnan naman yung isa. Ano yung kanyang response? Ang response niya is nagsishare. In verse 40 to 42, yun yung pagsisisi. Anong ginawa nung male factor na to? I-rebukes. Sinaway niya yung isa na kapwa niya magnanakaw. Okay. But ang taong ito, talagang tinanggap niya na siya ay guilty. Ipinipensa niya si Christ. He depends Christ. And it's enough. He pleads mercy. Hindi siya nanggap. Okay? And during that time, he has no works to offer. Nakapako na siya sa krus eh. Wala siyang may ampag o masasabi sa Panginoon kung ang gagawin po niya. Okay? Wala na siyang pagkakataon para to make amendments para mabago. Di ba? Nakapako na siya sa krus. Wala na siyang time para balikan at baguhin yung mga bagay na ginawa po niya. So, anong meron siya during that time? Makita niya, wala na siyang magagawa. Ang makita natin po dito, it is only a broken heart over sin. Ang puso na kung saan ay kaluluwa na kung saan ay binuro ng kasalanan. Okay? Na kung saan ang taong ito talagang siguro magmula nung kabataan pa niya o ano man ang kanyang background, talagang labag na siya ng kasalanan. Yun yung time na siya ay siguro talagang inisip niya backward na kasalanan. Forward ang itapos natin yung punong-puno ng pag-asa. Okay? Tama lang po yung sinasabi ng Psalms 51 verse 17. A broken and contrite heart to God will not despise. Kaya po natin, yung tao na yun, with this, talagang nakita niya ang kanyang sarili, kailangan niya na maligtas po siya. Nakita po natin how this heart broken. Kaya hindi siya despise ng Diyos. Now, ano makikita po natin po dito? Totoo ba talaga yung kanyang pagsisi? Tingnan po natin. This is the mark of true repentance. Unang makikita po natin na talagang totoo na ito ay nagsisisi. Una, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. In verse 40, sabi po niya, hindi ka ba natakot sa Diyos? Makikita po natin yung bunga ng kanyang repentance. Kaya sinabihan niya yung kanyang katabi, wala ka ba lang takot sa Diyos? Hindi ka ba lang nagkaroon ng bagabag sa puso mo? Diyos na yung Diyos na tingin mo sino na siguro marami na siya napakinggan regarding Christ. While itong taong to naman, pares lang naman silang Budyo eh. So, marami na silang naririnig ng mga balita patungkol kay Kristo. Sinasabi na siya ay Diyos ayon sa kanyang salita. Pero, hindi siya naniwala. While this man ay sinabi niya sa kanyang kapwa, hindi ka man lang natakot sa Diyos. Ano nakikita po natin po dito? Itong taong ito, itong taong makasalanan po ito, nagsisi siya. He begins with a holy reverence. Okay? Ano nakita niya doon? Yung kanilang kaparusahan ay talagang totoong hatol. This is a punishment
is just. Totoo lang. Tamang hatol lang yung kanilang niraranasan. Okay? Kahit sa batas ng tao, talagang parusahan sila dahil makasalanan ko sila. Kaya ganoon din sa kanina na tama lang na sila ay napako sa krus dahil sa punishment ng kasalanan. Okay? Pero dito, nakita po natin, hindi niya talaga nalapusta ang Diyos. Okay? Kaya makikita po natin, yung kanyang tunay na pagsisisi ay nag-umpisa sa isang makasalanan kung saan ang Diyos ay isang banal. God is a holy and just. Nakita niya yung Diyos talagang yung holiness ng Diyos, yung justice ng Diyos. Okay? Nag-apply sa kanya yung Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Imagine, nagkaroon siya ng sa kanyang kamatayan, nalalapit na kamatayan, pumasok pa sa kanya yung wisdom. Nagkaroon pa siya ng wisdom. Right? Okay. Pangalawa, nagkaroon ng pagsisisi sa kasalanan. There is a confession of sin. Kaya sabi niya in verse 41, itong nagsasalita yung penitent sinner. We receive the due reward of our deeds. Diba? Dapat na tanggapin natin ang ating kaparusahan. Wala po tayong narinig sa taong ito na kung saan sinisi niya ang society. Diba? We didn't play society. Wala siyang binanggit na anumang tagto, sisi o paninisi sa mga tao. Okay? Hindi tinanggap niya ang kanyang kasalanan. He owned his guilt. Okay? Kaya ang tunay na pagsisisi does not excuse sin. Diba? Itong pagsisisi, hindi niya inaalis ang kasalanan, kundi kinukumpisa. Kaya, ulit, ang sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 9, this paper was Psalms 32 verse 5, I acknowledge my sin to you and you forgive the guilt. Pangatlo na makita po natin dito sa taong ito, yung recognition of Christ's righteousness. Kaya kilala niya yung kabanalan ni Kristo. Ano sabi po niya in verse 41? This man has done nothing wrong. While yung isa still mock Jesus. Okay? And he defends his innocence. Nakita po niya yung kabanalan, yung kadalisayan at ang kabutihan ng Kristo. Okay? Anong nakikita po natin po doon, mga kapatid? Doon na nag-uumpisa ang tinatawag na saving faith. Doon niya nakita si Kristo is the true spotless Lamb of God. Nakita niya si Kristo. Totoo na anak ng Diyos na walang balik na kasalanan. Nag-umpisa na yung kanyang saving faith. Pagliligtas na merong pananampalataya. Ano pa ang nakita niya po doon? Bukod doon sa
the priesthood of Christ. Nakita rin niya yung kingship ng ating Panginoon. Anong sabi niya in verse 42? Jesus, remember me when you come into your kingdoms. What's a faith? Yung klaseng pananampalataya niya. Why nakita niya ang taong ito, si Christ, na nakapako sa krus, duguan, at malag ng namatay na katulad niya, but he believes he is a king. Right? Despite sa appearance ng ating Panginoon during that time, the picture na makikita mo habang nakapako sa krus ng ating Panginoon, despite of his appearance, pero tingin niya, he's a king. He believes. Naniniwala po siya in Christ. Kahit sa future, glory, alam po niya, nakita po niya. Mga kapatid, yung pananampalataya ko ito, it's just like a childlike faith. No? Right? Clinging to Christ with nothing but a faith. Nakiusap with big mercy. Ano sabi ko niya? Remember me. Sus, alalahanin mo. Tandaan mo ko, alalahanin mo ko. Now, anong sagot ng ating Panginoon? There is a promise of salvation, a gift of grace. Yan po yung sinasabi ng verse 42. Kung saan ang kaligtasan ay katotohanan. It is a certain. Ano sabi ng Panginoon? Truly, totoo. Sinasabi ko sa iyo. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Na ikaw, bagaman ikaw ay nagdududa sa kaligtasan na meron ka, totoo ang sinasabi ko sa iyo. Kung meron ka mang pagdududa o nangangapa ka pa rin para sa kaligtasan na inihingi mo o pinipili mo sa ating Panginoon, pero sumagot po siya. Ito, sinasabi ko sa iyo. Sa Greek word na truly is amen, I say to you. Truly, amen. Yan ang ibig sabihin na sabi ko sa iyo. It means Jesus speak with divine authority. Nagsasalita siya ng merong matalangin. Mga kapatid, there is no uncertainty in the promise of our Lord. There is no uncertainty in Christ's promises. Yung kaligtasan na meron ka, meron tayo, sigurado po yan. Is assured. At least mo, ating Panginoon, yung sasabi in John chapter 6 verse 37, sinasabi, whoever comes to me, I will never cast out. Gusto ang Panginoon, nagsabi ko niya, sigurado, ang bawat binibitawan ng salita, talagang paniwalaan. In
salvation, immediate, dahil immediate yung time na yun. It's under death. Mamamatay na po siya. Okay? Kaya ang kaligtasan, it is immediate. Today. Okay? Kaya nga yung magnanakaw po yun, hindi na siya nakapaghintay ng judgment. Hindi kasama pa siya ng ating Panginoon. Yung paradise doon. Every believers, okay, kapag dumating na yung oras ng kamatayan po natin, walang purgatorio dito ng automatic na kung saan ay papasok ka sa position immediately after. Kasi sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Okay? Sarap, no? Balikan mga bagay po ito. Bagamat naranasan na po natin. Salamat dahil meron ganito asyon na pababalik ng saan na ating niyakap at ipinagbunyi dahil nakita po natin na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ni Kristo lamang. Yes, now, for our application, dahan-dahan po natin, mga kapatid, we can have full assurance of salvation today. We don't have to wait until death to know we are saved. Diba? Kasi yung turo, pag nag-share ka ng gas, bakit? May nakakalam ba na ligtas ka? Kung sabihin nila, malalaman ko lang kapag nandun na ako, kung talagang ligtas ako o hindi. Okay? Kaya nga sabi ng First John, pinagpipilitan ni John na gusto kong malaman ninyo that you have eternal life. Gusto niya parating sa atin na tayo mga mananampalataya from this time ay meron tayong buwan na walang natin. Okay? Na ibig lang sabihin, yung sinabi ni Kristo sa taong ito with the repentant sinners, no? Ang taong ito. Ano sabi niya? You will be with me. You will be with me. Personal. Hindi ito corporate. Lahat kayo, wala na sinabi. Lahat kayo maliligtas. Hindi, it is a single personal relationship. Ikaw, you will be with me. Tandaan pa natin mga ang langit ay hindi lamang po lugar na kung saan doon tayo mag-i-enjoy, pero ang pinaka-importante dito is being with Christ. Yun yung mahalaga. Dahil sabi naman ng Panginoon I will come again. Diba? Sabi niya sa John chapter 14 verse 3, I will come again and take you to myself, that where I am, you may be also. Saan man ako, nasaan ba ngayon ang Panginoon?
Siguro, alam naman po natin, after resurrection, Sunday resurrection. Yung pinaka-last message po natin, resurrection. So, kung saan ang ating Panginoon, that is my belief. No? Bagaman tayo ay nandito pa, nandito ng Panginoon. It is, dito kasiguruhan, assurance para sa atin na pinangako ng ating Panginoon. Napakasarap. Okay? So, this is our greatest hope. Okay? Hindi lang sa ikaw ay mapunta sa langit, baka mamaya mandaw ka dun. Hindi mo naman alam kung saan dito yung exit, saan dito yung entrance. Diba? Baka maligaw ka. Pero ang pinaka-importante doon, you be in Christ. You be with Christ in eternity. Mahalaga mo na. Okay? At panghuli, sabi ng Panginoon, in paradise. Wow! Paradise. Right? A salvation na ibig sabihin, that is a glorious salvation. Sa Greek word ng paradise is paradisos. Okay? Anong ibig sabihin po nito? It is a reference to Eden and the presence of God. Okay? In Revelation chapter 2 verse 7, pointing to eternal joy and restoration. Okay? So, makikita po natin dito yung taong pinangakuan ng ating Panginoon, siya ay magnanakaw, makasalanan, he was condemned to die, would soon be in a place, okay, with a perfect peace. And of course, hindi lamang po yun, naging fellowship sa Diyos. Kaya para sa mga nakikinig po, mga Kristiyano na ito, okay, maybe some, may mga agam-agam pa, tandaan po natin, no matter how sinful your past, our past, Christ offers us a future glory, not condemnation. Ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 1? There is now no condemnation. There is now no condemnation. Tingnan po natin, mga kapatid, kung ano ang kapangyarihan ng tinatawag ko nilang kung ang krus ay tingin po natin, it is a symbol of justice o simbolo ito ng kaparusahan dahil siyempre nakita po natin krus po yan. Diyan pinako yung mga makasalanan, right? Pero ito po, it is a picture of grace. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Hindi po ito sa mga gawa. Di ba? Dahil yung nakapapo doon, lalo na yung repentance, wala naman siyang opportunity para gumawa pa ng kabutihan. Nakapapo na siya sa kung saan gagawin niya po ito. Okay? There's no time to do good. Hindi na siya pwede siya magpabaptize pa. Di katulad ni Sister Jessica, binigyan ng pagkakataon na maranasan niya ang ordinansa para sa simbahan.
Bagamat hindi ito prerequisite ng kaligtasan, kundi baptism is a symbol of your first obedience. Na merong pagbabago na kumikil sa buhay mo, yung pangsunod sa binigay ng ating Panginoon. Wala na siyang pagkakataon para gumawa pa ng ritual, righteous ritual o religious ritual ang taong ito. Pero anong nakita po natin? By faith alone. Sa pananampalataya lamang. He was justified. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay? Kaya mga kapatid, yung nagpupumilit na dagdagan para masigurado ang kanyang kaligtasan, there are hindi makamasag tinggan ng taong ito dahil iniingatan niya baka mawala ang kanyang kaligtasan. Tandaan po natin, ang kaligtasan niya naman ay hindi po nakadepende kung ano ang pagsisikap na ginawa mo. Hindi yung ikaw ang lumapit kay Kristo, kinilala mo si Kristo. Ito po yun. Hindi, ito ay natatapos sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang finished work. Kaya itong magnanakaw po ito ay hindi pa huli para manumbalik kay Kristo. It's never too late to turn to Christ. Kaya bago mahuli ang lahat, ang magnanakaw po ito, he came for the last moment of his life. Yung pinakahuli na kanyang buhay. Walang nagawa ang taong itong kabulihan. Mula nung pinanganak, naaring sadsad na siya ng kasamaan. Nasa kanya lahat. But from this moment is life, Jesus still will come in. Nagkakaroon ko siya ng our personal reflection, no matter how far we have strayed, gaano man narating mo na sa buhay na ito kung ikaw ay sagsag na sa kasalanan. Talamak ka na makasalanan. But if you turn to Christ and repentance and have faith, liligtas ka na. But rejecting Christ is fatal. Napakadelikado. Napakasama. Fatal. Right? Dahil yung isang magnanakaw, nakatabi po niya, he denied Christ. He died in unbelief. Okay? One was saved, the other was lost. Okay? So, ano nangyari sa kanya? Sabi po ng John chapter 3 verse 15, whoever does not believe is condemned already. Yun po yung automatic na magiging parusa. Now, conclusion, sa ating pagtatapos, katulad ng mga magnanakaw punto, hindi lang sila yung mga makasalanan. Pinutot siya dahil pinako sila dahil makasalanan. Hindi ka makasalanan ka din. Ikaw ang sumisigaw. Kasama ka sa nagpapako sa krus. Hindi lang yung dalawa na yan. Hindi ikaw, tayo. Dahil tayo lahat ay makasalanan. Kailangan po natin ang kaligtasan. Kailangan nila ang kaligtasan because kaligtasan ay ito ay regalo
ng habag at biyaya at tinatanggap ito ng mayroong pananampalataya lamang. Okay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, ang pangako ng ating Panginoon ay tunay, legit, personal, and glorious. So it means, if this is immediate, okay, kung nananawagan sa ang ating Panginoon, yes, this is immediate, okay, na ito na yung panahon para gumaling kay Kristo. It means there is a call for action. No? Merong panawagan na dapat natin gawin. Ikaw na nakikinig, nilagak mo na ba ang pananampalataya mo sa Kristo lamang? Okay. Nakakasiguro ka na ba para sa iyong destinasyon? Kung si Kristo ay mangungusap sa iyo at sasabihin niya sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Because today is the day of salvation. There is an illustration, isang pastor na kung saan ay bumisita po siya sa isang dying patient. Maybe may cancer po ito dahil kapag na-delay yung kamatayan niya, ibig sabihin, dito accident. There is severe sakit na nahihintay pa para mabuhay pa siya. Maybe cancer, 2 days, 3 days, makamatay na po siya. So dinalaw po siya ng pastor. Nakakala po niya ay huli na para magkaroon po siya ng kaligtasan. So sa madaling salita, ang pastor po nito ay kinuwento niya yung storya ng dalawang magnanakaw na sa gitna. Okay. After that story, listen, narinig ng taong ito, ay of course, sino ba naman ang hindi maiiyak kapag mga ganitong storya at gawin ko ang kinalagyan. Okay? Alam niya na pwede palang iligtas ang kriminal na kahit sa bandang huli, the last moment of his life, ay pwedeng patawarin ni Kristo. Okay? During that time, ay namatay po siya. Yung inigent sinner, namatay po yun ng mayroong kapatamaan. Ganun din na yung tao na tinisita ng pastor. He died. For our application, salvation by grace alone, not by works. The thief had no opportunity for good deeds or baptism, religious ritual, yet Jesus assured him of eternal life. Na papatunay lamang po is proof that salvation is by faith alone, in Christ alone. Kaya tigilan na po natin. We have to stop trusting on our righteousness. At manangan po tayo, manangan ka sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi pa ako yan lahat. No? Para bumaling kay Kristo. Tandaan po natin, ang magnanakaw po nito ay naligtas in his final moment of his life. So, pinapakita na po dito yung biyaya at habag ng Diyos at in-extend niya at the very end of his life. Ganun din sa sino man nakikilalanin Kristo. Sino ka man, kung hindi ka pa nagtitiwala kay Kristo, gawin mo naman. Because this today is salvation, no one to hear the gospel.
kapatid, balikan ulit natin ang pangako ng ating Panginoon. Today, you will be with me in paradise. Okay? Ikaw man mananampalataya, namatay ka ngayon, it's the beginning. Huwag natin katakutan kamatayan. Hindi, look forward to eternity. Magiging masaya. Don't be afraid para sa kamatayan. Sa mananampalataya, hindi natatakot. Okay? Tayo na. O Diyos, salamat po muli sa pagkalakap. Saan muli po ninyong pinasariwa sa amin ang mga pangako po. Napakasarap pakinggan sa mga. Hindi po natatapos ang iyong imbitasyon sa sino man, sa mga tao, sa mga kaluluwa, saan nasa bingit ng kamatayan, nasa bingit ng pagkakalindahan, still, andun pa rin yung maraming sa amin. Nangako mo po sa amin. Ngayon may sasabi mo tayo. Salamat. Hindi mo binuksan ang aming kabilang, ang aming puso, ang aming utang, ang aming isip na muli ko namin alalahan ito. Because ito ang nagbibigay mo sa amin ng pagtuloy ng aming sunod. The moment na ito ay nangyayari sa aming buhay. At mga bagay na walang katiyakan po sa Diyos. Salamat po sa pagkakas. Kaya ito namin sana mapakinggan at seryosoy sa mga tao. Salamat po. Pagkakas.